Ito kahit paano, maganda-gandang balita, ano ha? Lalo na po sa mga nangangailangan ng tulong at iba pa dahil nga ho sa epekto ng crisis. Ayan, dito sa ating bansa. Hindi lang po ang national government, pati ang mga local government, governor down to barangay chairman. Inatasan na po ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ng pamamaraan gawin para direktang maiparating sa mga sektor na nangangailangan na epekto pa rin po ng mataas na bayarin ng fuel at saka ng mga basic commodities o pagkain. Lalo na po itong mataas na bayarin sa elektrisidad. Na kung yung mga gunit ay natalakay na natin yan dahil yung pong Republic Act 11552 na yun pong purpose nito ay mula 2021 hanggang 2051, 30 or 50 years na extended po or yung mga problema ng mga senior citizen, mga hindi nababayaran ng mga senior citizen, ang ibang bahagi dyan ay ipapasa doon sa mga household. So lahat tayo doon tinamaan. Yun ay nakaloob doon, nakapaloob sa batas na pinairal po ng pinirmahan ni Duterte noong 2021. Ay 50 years yan. So aabot ng 2051. Grabe. Hanggat di nababago yung batas na yan, mananatili pong ipapasa sa mga household yung ibang mga hindi nakakayanang bayarin ng mga senior citizen. Kasi pabor yan sa senior citizen yung batas na yan, pero ang tatamaan ay yung iba nating mga kababayan. Okay? Ewan ko, sana maamyendahan yung batas. Pag hindi, matagal-tagal na mararamdaman natin ito. Samantala, maliban dyan, inabanggit ko lang ho yan, ay yun hong lahat ng klaseng ayuda, hindi lang yung purpose, hindi lang yung tupad na sa mga manggagawa o paminsan-minsan na ayuda sa public transport, kung hindi yung regular na ayuda sa mga talagang nangangailangan. Walang trabaho, pasintabi na mga disabled person pa yung iba, yun po ang tuloy-tuloy na tinutulungan. Wala nga pong utos ang Pangulo na mamili o piliin lang ang mga dapat tulungan. Hindi po, lahat. Ano man ang kanilang paniniwalang pampolitika, ano mang relihiyon, ano mang kasarian, ano man ang paniniwala, kakampi, taga-suporta o hindi ng kanyang administrasyon. Iyan ang magandang balita. In other words, pati yung mga galit sa gobyerno, ayaw rumispeto sa ating Pangulo, kasamang pinatutulungan ni Pangulong Marcos sa kanyang kautusan sa mga local government at sa national government through Department of Labor, DSWD, at iba pang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa ng tulong sa mga naghihirap o nahihirapang Pilipino. Kaya ko ito binabalita kasi ginagamit pa rin pang politika Masyado rin maraming mahirap ngayon, masyado rin mataas ang bayarin, mataas ang elektrisidad, mataas ang gasolina, lahat na lang po. Para bang ngayon lang tumaas. Di ba? Kaya yung gumagamit na politiko, itong kahirapang ito at mga bayarin, lumang argumento yan. Basurang dahilan yan. Yan ay matagal nang nangyayari at paulit-ulit na. Hindi rin yan nagampanan ng nakaraang mga administrasyon. At sa kasalukuyang gobyerno, yan ay problema pa rin. Dahil ang kahirapan ay nandyan pa rin. Hanggat kulang tayo sa budget, kulang sa development, sobra ang politika, sobra ang korupsyon, mananatiling ang mahirap, ay dumadami pa o dadami pa. Kaya pag sinabi niyong mahirap ang maraming Pilipino, kapabayaan ng gobyerno, kalokohan yun. Kalokohan po yun. Hindi nagpapabaya ang gobyerno. Yung nanggagamit dito sa ganitong issue, mayroon niyang sariling interes. Gusto nilang sirain ang gobyerno, magalit ang taong bayan para sila kampihan. Kaya kayo mga mamamayan, tayo mga mamamayan, maging maingat po kayo. Ginagamit na kayo, huwag na kayo magpagamit sa kanilang propaganda na kanilang interes lang. Marami nang kumakatawan sa mahirap. May mga OFW, party list congressman, magsasaka, manggagawa, maralit ang Tagalunsod, kung ano-anong organisasyon ay
may mga kinatawan sa Kongreso, yan ho yung kumakatawan totoo. At kanila naman ginagawa siguro ang kayong trabaho kung paano kayo tulungan. Maliban pa sa Executive Department at sa local government na inatasan ng Pangulo. Malalim na malalim po ang relasyon ng Pangulo sa liga ng mga governor, liga ng mga vice governor, liga ng mga city at municipal mayor, at liga ng mga barangay vice mayor ng city at municipality sa buong bansa. Direkta ang ugnayan. Pati sa business community. Dahil mahalaga ang tulong ng business community sa ating gobyerno. Yan po yun. Okay? So kahit na maraming gumagawa or may mga gumagawa ng mga destabilization para sirain ito, gobyerno at ginagamit ang mamamayan, huwag kayong mag-alala, hindi ho nagpapabaya sila. Ako mismo nakabantay ako dyan. Wala akong personalidad sa gobyerno, hindi ako taga-gobyerno, wala akong relasyon sa kanila, kung hindi ako'y Pilipino, nagmamahal ako sa gobyerno, kaya pag sila'y mali, ay sasabihin natin kung bakit sila mali. Pag sila'y tama ang ginagawa, sasabihin din natin kung bakit sila tama. Yun po yun. Hindi ko sila kailangan kampihan araw-araw. At hindi ko rin naman kinakailangan banatan sila araw-araw. Yun po yun. Kaya mali yung akusasyon ng mga anti-Marcos na tayo ay kumakampi sa gobyerno. Hindi. Kinakampihan ko ang gobyerno dahil yan ay mamayang Pilipino. Pag tama ang ginagawa ng mga opisyal na nagpapatakbo ng gobyerno. Pero kung mali, hindi pwede. Hindi natin pwedeng pagtakpan sila. Okay? Hindi tayo katulad ng ibang hindi na nakakatulong, naninira pa. Walang nakitang maganda, puro negatibo. For views and subscribers only. Hindi na tayo, hindi ganun. May malasakit, may prinsipyo, at totoong dapat nating pagmahalin at pagmalasakitan ang ating bayan. Tayo lang ho ang magpapalakas ng ating bansa. Tayo magpapaganda ng ating bansa. Pero kung hindi kayo tumutulong, sa halip ay naninira pa kayo, kayo yung anay at kalawang ng gobyerno. Sa totoo lang, diretsahan tayo. Ang kalawang sumisira ng bakal, ang anay sumisira ng kahoy ng bahay. Ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Pag yan ay sinira ng kalawang at anay na makasarili, at kung ano-ano pa, hindi ho maganda yan. Huwag nating pamarisan, huwag nating suportahan. Okay? Lahat ng presidente, kung ano man ang ginawa at may pagkukulang, ating punuan. Pero kung talagang walang ginagawa, hindi natin pwedeng palampasin. Pero kung dahil may ginagawa naman katulad ng kasalukuyang gobyerno, binugbog na rin ang binugbog pero may ginagawa naman. Nire-recognize ng international community, ng business community, ng foreign investor, na maganda ang policy at ginagawa ng gobyerno. So totoo yun. Hindi natin pwedeng ibaliwala yan. Magmalasakit ng totoo, may ginhawa, at may magandang bukas. Please like and share. Subscribe and follow dun po sa hindi pa.